Hello mga mare, wala nagtatanong pero tapos nga namin mag-gym, ito ang nadatnan ko. Mas talaga ng bagyong tortoli, Diyos ko, sumasakit ang ulo ko mga mare ko. Ang sabi ko nga ay seseryosohin ko ang pagtatanim dahil talagang naaaliw ako. At para din naman sa kanila yan, nagtanim pa nga ako ng madaming lettuce. Pero ang tortoli talaga ay nahipa na naman ng hangin. At ayan, kita nyo ang may sala, alam na kakagalitan at papasok na nga ng payamansyon at lilingon-lingon pa. Kotang-kota ka na talaga sa akin, tortoli. Konting mali mo na lang ay talagang ipapalit na kita sa isang kalapati. Hoy, chariris lang. At ikaw naman, tortilli, wag ka nang sumunod sa kakulitan ng iyong kapatid. Ay, talaga nga naman ko hindi rin talaga kayo batil. At sa kanilang tatlo talaga, si Tortali talagang pinakamabait. Ayun, kita nyo na natili pa rin siya sa kabilang bakod. At ito na nga ang batang pasaway. Alam mo siguro ay nakalimutan ko na ang kakulitang ginawa mo. Pero ang malaking katanungan talaga sa amin ay paano napadpad si Tortoli dito? Eh may harang na nga. Tortoli, alam ko na ang binabalak mo at wag mo nang simulan. At ako nga talaga ay makukunan kahit hindi buntis. Nakakaawa naman ang nangyari sa green pepper ko na to, Diyos ko. At ayun pa, yung isa, Diyos ko po, binagyo na talaga. Bakit naman? Tortili? At Tortoli, paano ka nakapunta dito? At ito na nga ang napansin ko, mga mari ko. Sa shell kasi ni Tortoli ay ayun humawa yung kulay green na yun. Ayun sana ipang stand nga ng kamatis, pero ayun nagbale-balentong na din siya. At ang mapamaraan nga na Tortoli ay ayan, dito dumaan sa may gilid kahit nga may harang na. Talagang hindi ko naisip yun. Paano ba naman ay hindi ko naman kasi din sila nakikita na gumagawi sa side na yan. Pero ayan, Diyos ko. By the way, mga mare ko, nandiyan nga pala si Bunini. Ayan kasi yung tambayan niya. Ang cutie patuti mo talaga, Tortoli. Ayan, basag-basag na nga ang aking mga paso. At salamat na nga din pala at hindi mo naisipang lafangin ang halaman ko na yan. At kahit nga talaga may pagkasaway ang mga alaga ko, ayan, paliliguan pa din natin sila. Medyo maligamgam nga pala yung tubig dito, pero hindi ko alam kung bet nilang maligo. Hindi nila bet, ang gagawin ko na nga lang, ililinisin ko na lang yung shell nila. Lamig pa nga rin ata, kaya umalis. Hoy, Maring Sisi, baka naman madapa ka pa. Huling timbang nga pala namin sa kanila ay 25 kilo. Nay, ayoko maligo! Talagang pumapalag pa ang bata. Arty-arty pa, pero ayan, kita nyo, iinom din naman ng tubig dito. Alam nyo, mga mare ko, meron talagang mga araw na talagang napakatagal nilang uminom. Alam mo, inalulunod na sila sa tubig. Alam nyo, hindi ko pa sila naaabutan na kusa silang pumupunta sa pond na to. Alam ko, it's gonna take time for them para ma-realize nila na, ay, may ganon. Kasi alam nyo, bago nila kami sundan-sundan kapag ka nakikita, especially ako, talagang it takes years. Naalala ko pa nung mga unang taon nung inadapt namin sila, ay parang wala rin naman talaga silang pakialam sa amin. Pero ayun, the more na I spend time with them, para bang nakabuild kami ng routine tapos nasanay na sila. At napansin nyo naman sa mga previous video ko, mga mare, diba? Yung tipong kapag ka basta lumabas na ako, ay talagang susunod at susunod sila na parang mga aso. Minsan nga, pagbukas pa lang ng pinto, parang feeling ko ay alam na talaga nila. O ayan na nga din ang isang ebidensya, mga mare ko, o kita nyo, nag-usap ata sila. Sa totoo lang ay kahit talaga may katigasan ng ulo ng aming mga alaga ay mahal na mahal namin ang mga yan. Hindi lang kasi pet ang tingin namin sa kanila, mga mare. Pamilya namin sila kung ituring, ganon. At ito nga palang ginagawa ko ay ginugunting-gunting ko lang ang Timothy Hay para medyo lumiit. Diyan ko na nga rin sinabog sa lapag yung iba, wawalisin ko na lang pagkatapos. Alam nyo, gusto nga nila yung Timothy Hay na medyo mamasa-masa, kaya ayan, nilagyan ko na ngayon ng konting tubig. Habang binababad ang Timothy Hay, ito maghanda pa tayo ng iba pa nilang pagkain. O ayan, meron pa nga mga bilog-bilog na watermelon, ang syala. At naisipan ko na nga din palang maglabas ng isang romaine lettuce. At ayan, icha-chop-chop-chop ko lang ang lettuce para ayan, maging mas maliliit siya kasi hati-hatiin din natin yan. Inilabas ko na nga din ang pinggan nila at ayan, at maghahati-hati na nga sila. Pagkatapos nga ng romaine lettuce, ayan, ilalagay ko na nga yung Timothy Hay nila. Pagkatapos ay romaine lettuce ulit dito sa may tuktok. At syempre, another Timothy Hay din, oh. At ayan, malapit na tayong matapos sa layering at ayan, nilalagay ko na nga yung mga natira pang mga lettuce sa tuktok. Parang ang boring naman, Mariko, kung kulay green lang ang kakainin nila. Kaya nga ito, lalagyan na nga natin ng mga bilog-bilog na watermelon. At parang nakukulangan pa din ako, mga Mariko. At para nga maging buhay pa ang kanilang salad, ayan nga, at naglabas pa nga ako ng carrots. At para nga din mas cutie patuting tingnan, ayan, at binilog-bilog ko nga lang. Meron nga din pala akong leftover na mga cucumbers na tinadtad ko na, kaya ayan, at ilalagay ko na nga din dito. At nang isa pang buong cucumber, ayan, ilagay na nga din natin ang mga ito. Parang mas nagugustuhan ko na nga din ang kulay ng kanilang salad. Kayo ba, mga Mariko, sa tingin nyo ba ay magugustuhan nila yan? At alam nyo naman ang salad ng tortkulad sa hindi nga kompleto kapag kawalan chicharong bulaklak. Bugs, ayan, meron pa nga pa-dressing. Huy, sino nga talaga ang mama mo dyan? At syempre, ang calcium powder, ayan, bubudburan na nga din natin. At para nga din maiba naman ang style ng chicharong bulaklak, ayan, hinahati-hati ko na nga lang siya ng ganyang style. At syempre, hating kapatid nga ang tortkulets. Parang nagustuhan ko nga ito, ayan, o merong touch of twink sa tuktok ng kanilang salad, ang bongga-bongga. At hindi pa nga nagpaawat ang Maring Sisi at lalagyan pa nga din daw niya ng tigi-tigisang strawberry. At Bogs, sino nga talaga ang mama mo sa salad na yan? Hindi mo nga na naman kaya, Mare.
At tara't na nga at ihain na nga natin ang salad na ito. At wititit mga mare ko, hindi ko yun finast forward. Ganun talaga kabilis si Ali kapag kadating sa pagkain. At talagang for the abang na nga talaga itong si Tortali at si Tortoli, oh. At ito namang si Tortili ay palagi talagang pa-espesyal kapag kakainan time na. Kadalasan ay siya ang palaging nahuhuli. Pero kapag iyon namang tinawag ang batang iyan, ay talagang susunod din naman. Dahil sa totoo lang, ay takot din talagang magutom iyang si Tortali. Pero nainip na nga ako kaya ito at binitbit ko na nga. At ayan mga mare ko, sa tingin ko nga, inagustuhan na naman nila ang hinanda ko. Hay, meron bang hindi? At ayan na nga mga mare ko, tapos na nga kumain ng tort kulit sa taob nga ang pinggan. Kaya ang gagawin nga lang nila ay magpaikot-ikot dito sa backyard at magpapansin sa akin. Sa ayan, busog na kaya nga daw mamamahinga na. At ako nga naman ay ayan, nagdidilig na nga ako ng mga chicharong bulaklak nila na hindi pa nga nila binubuwisit. Magpapalit na nga din ako ng tubig dito sa pan, pero ayan, o kita nyo, yung isa iinom tapos epal-epal lang dyan. At hinahayaan ko na nga lang din. At ayan, mukhang tapos na nga uminom, kaya ayan o, inaalis ko na nga lang yung mga tubig. Kaya mag-alala mga mare ko, dahil wala din namang nasasayang na tubig, dahil dinidiligan ko din naman talaga yung mga damo namin dito sa backyard. Dahil nga yung mga damo din na yan ay pagkain ng tort kulits. Pero sa lupit nga nilang kumain, kita nyo nga ang mga damo namin dito o, kala mo'y putput na talaga. Dahil maghapon din talaga silang nanginginain basta may damo. At dyan ko na nga muna tatapusin ang ating vlog mga mare ko habang ako inaayos at sinasalba ko muna ang mga pwede kong isalba dito. Thank you for watching and see you on my next one!